Heto na naman tayo sa walang sawang gastos para sa ating pack members. Hello pack members! Welcome back to Husky Pack TV Vlog! For today's video, another ganap na naman nga po after ng bagyo. Yes, napakadami kasi naganap talaga sa atin after ng bagyong Christy. Bale, ito nga yung usa sa mga unang ginawa ni Mother pag-uwi niya nga po dito sa atin sa Batangas. Manggaling siya sa Mindoro. For labas nga talaga agad sila para bumili ng mga supplies ng ating pack members. Kasi syempre sa ilang araw na walang bagyo at nakastay lang tayo sa bahay ay talaga naubos na ang mga supplies nila. Katatapos lang ng bagyo, medyo hassle pa talagang lumabas pero kailangan. Tingnan nyo naman talagang napakabaha at putik na putik pa nga dito sa amin. Bumaha nga kasi dito kaya naman ganitong sobrang putik talaga. As inadala na yung mga lupa at kung ano-anong debris dito sa kalsada. But still, people are trying their best para tanggalin nga po yan at ma-clear ang kalsada. Pero syempre, hindi maiwasan na talagang andyan pa rin yung konting baha. Dito kasi sa part na to ay talagang bahain at actually kahit hindi man bagyo or matinding bagyo yung tumama dito, konting ulan lang, minsan talaga ay bumabaha ng very light. At ewan ko ba kung bakit hindi pa rin talagang masolusyonan yung pagbaha na ito. Talagang dito pa rin patuloy na umi-stack ang waterism every time na uulan. Very hassle tuloy, hindi lang sa ating mga nakasasakyan, kundi pati na rin nga sa mga businesses dito. Kita nyo, puro sarado pa sila. Eh, sino ba naman bibili dyan? Kawawa tuloy yung mga business owners na dito nakapwesto kasi tingnan nyo yung part ng harapan nila is baha at syempre maapektuhan yung pagdami ng customers nila. Pero anyways, wala naman tayo magagawa kasi nangyayari talaga yung mga ganyan sa world. Balik naman na tayo sa pakay natin for today, which is ang bumili ng supplies ng ating pack members at ipapakita nga namin sa inyo ngayon kung ano ba yung mga tuwang pinagkakagastosan natin sa ating Bukod pack. Kasi sa sandamakmak nga pong sako ng dog food na binibili natin every 2 weeks or every 3 weeks ay meron pa rin tayo ibang mga supplies na kailangan para sa kanila. Syempre, hindi lang kasi maintenance mismo yung pack members natin ang kailangan, kundi pati na rin maintenance ng kanilang bahay. Lalong-lalo na nga mahalaga guys ang cleaning supplies na ginagamit natin sa ating pack members at yun din talaga yung madalas na ini-stock natin sa ating mansion bukod sa dog food. Pero ngayon nga ay talagang nagkaubusan na naman kaya heto for the go na nga si Mother sa pinakamalapit na mall dito sa amin para nga po bumili. Mostly dito siya sa Ace Hardware pumupunta kasi nga quality rin talaga yung mga supplies dito at mas nagtatagal talaga namin gamitin. Number 1 naman na hinanap ni Mother ay ang mop kasi sa totoo lang guys, hindi kami dito talaga bumibili ng mop kundi online. At palagi rin yung may stock sa mansion na siguro mga 2 to 3 mops pero talaga nagkaubusan tayo ngayon dahil nga po out of stock na yung nag-iisang binibilhan natin online. Sabi ko naman sa inyo, si Mother may pagka-specific na tao talaga yan. Kapag may gusto siya na gamitin, gusto niya yun lang at wala nang iba yung brand na yun at yung mismong gamit niya. Kaya naman nung out of stock yung mop na binibilhan namin, eh talagang kahit anong hanap niya sa iba ng same quality ng mop na yun, eh hindi siya makakita. Kaya naman ang ending, naubusan tayo ng stock sa bahay kaya ngayon no choice siya kundi bumili ng ibang mop tapos hindi na nga online kasi mas magtatagal kung online. Kaya naman dito na rin siya bumili sa Ace Hardware. Medyo nahirapan nga lang talaga siya dyan kasi nga mas gusto niya yung mop na madali lang talagang gamitin at very convenient. Gaya na lang nga ng mga spin mop. Actually, spin mop talaga yung gamit natin sa ating pack members at ngayon lang tayo mag-iiba ng klase ng spin mop. Dahil nga available dito sa Ace itong spin mop na humihiwalay nga yung dirty water kesa sa malinis na tubig. Bali yung malinis yan dyan sa gitna tapos yung dirty water yung tumatalsik sa Pero actually, maganda naman yung ganitong klase kasi humihiwalay na nga yung maduming tubig tapos nagsistay lang sa gitna yung malinis. Tapos yung mop niya ay parang self-cleaning na rin nga kaya hindi mo na talaga kailangan linisin yung pinaka-mop. Yun nga lang, kahit maganda talaga siya, medyo pricey lang din. Tapos hindi siya ganong ka-applicable para sa ating pack members. Pero gaya nga nasabi ko sa inyo ay no choice na kaya naman for the buy na rin si Mother at dinalawa na rin nga niya since kailangan talaga natin palagi is dalawa. Kasi nga magkaiba yung mop na ginagamit natin sa loob ng mansion at doon sa labas sa kanilang office area. Actually, dapat nga may isa pa rin na ginagamit sa first floor at iba pa rin yung ginagamit sa second floor. Sa mop pa lang nga, parang nasa halos 5,000 pesos na yun. O diba, nakakaloka talaga ang gastos. Pero syempre, hindi naman tayo nagreklamo. Sinishare nga lang namin sa inyo para may idea rin kayo kung ano ba talaga yung mga gastos sa ganitong madamihang mga dogs. Alam nyo naman, bukod sa mga stuffs nga nila, mga pang-maintenance nila, at mga food nila, gamot at lahat, meron pa rin nga tayo mga tubig at ilaw na talagang napakalalaki rin. Kaya naman patuloy kami nagpapasalamat sa mga viewers namin na sa mga nagmamahal sa ating pack members na sumusuporta sa kanila mula noon hanggang ngayon. Kung hindi dahil sa inyo ay talagang mukhang ngayon ay wala nang pambili ng dog food ang ating pack
members. Kaya naman maraming salamat sa inyo. Anyways, bukod sa mop, ito pa rin yung isang binili ni Mother pang spray nga po sa off-leash area ng ating pack members. At alam nyo, ito yung ginagamit natin pang disinfect. Napagod na kasi talaga yung ginagamit natin ngayon na sprayer at talagang medyo nagbarado na siya. Kaya naman for the buy, naulit si Mother ng panibagong ito nga nakikita nyo na ginagamit ni Kuya Sermer yung pang spray sa sahig ng ating pack members para naman safe rin sila kapag nagtatakbo-takbo sila sa kanilang off-leash area. At ayun na nga, for the buy lang si Mother at diretso na ulit sila dito sa car para pumunta naman sa kanilang next stop, which is ang dog food. Alam nyo naman na to at ilang beses na namin itong na-explain sa inyo. Medyo mahal yung dog food ng ating pack members ngayon kasi quality talaga siya. Imagine nyo, for 1,000 pesos mahigit. Di ko nga masabi yung exact na presyo per sack dahil nga po yan ay medyo tumataas rin talaga. Pero alam ko nasa 1,000 pesos mahigit yan, around 1-2. Tapos ang isang sako ay 9 kilos lang. Imagine nyo gaano ka mahal yun per kilo. Mas mahal pa talaga sa bigas. Tapos ang dali naman nilang lafangin dahil ang tatakaw rin talaga. Yung 20 sacks nga siguro mga 2 to 3 weeks lang nagtatagal sa ating pack members sa dami nila at sa katatakawan nila. Pero okay lang yan, kaya nga tayo nabubuhay ay para ibigay ang luho ng ating pack members ay charis ang totoo, kaya tayo lumalaban sa buhay ay syempre para ma-make sure din na ayos ang buhay ng ating pack members. Ito na nga naging total natin dito sa dog food, nasa 18,600 pesos nga po yan. O diba, napakalaki na naman ang gastos natin.